ba ang globalisasyon? Ito ay naglalarawan sa lumalawak na ugnayan ng mga ekonomiya, kultura, populasyon ng mundo, bunsod ng mabilis na palitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa, pag-unlad ng teknolohiya, daloy ng salapi, migrasyon at mabilis na palitan ng impormasyon. Ang globalisasyon ay ang pagiging magkakaugnay ng mga bansa at tao sa mundo dulot ng mga pagbabago sa teknolohiya, sa komunikasyon at transportasyon na nagdudulot ng pagbilis ng palitan ng impormasyon at produkto na nagreresulta sa pagbabago sa pamumuhay ng tao. Ang globalisasyon ay may 6 na uri. Una, ekonomikong globalisasyon. Ikalawa, globalisasyong kultural. Ikatlo, globalisasyong politikal. Ika-4, teknolohikal na globalisasyon. Ika-5, pang-ekolohikal na globalisasyon. At ang panghuli, globalisasyong panlipunan. Bakit mahalaga na malaman ang globalisasyon? Dahil nagdudulot ito ng maraming epekto tulad ng aspektong pangkalikasan, aspektong pangkultural, aspektong panlipunan, aspektong pangwika at panitikan, karamihan ay komplikado at sa politikal na anyo. Tulad sa pag-usad ng teknolohiya, nagdudulot ng malaking tulong ang globalisasyon sa kabuuan ng ating lipunan, habang nagdudulot din ito ng problema sa ilang maliliit na pangkat ng tao. Ang pag-unawa sa mga benepisyo at mga masamang epekto nito ay makatutulong upang mapagaan ang problema na maaaring idulot nito habang napapanatili ang positibong dulot nito. Ang mga posibleng epekto ng globalisasyon, sa kabila ng mga controversial at issue na nakaakibat nito, ay nagbubukas ng mga pagkakataon na makilala ang iba't ibang kultura sa isang mas malawakang entablado. Ang globalisasyon ay nagdadala ng malawakang pagbabago sa iba't ibang aspekto ng ating lipunan, ekonomiya at kultura. Samantala, higit na mas nagkakaroon ng pagnanais ang mga ibang bansa na alamin at pagsamantalahan ang mga yaman na maaring may malaking kapinabang sa kanila tulad ng mga likas na yaman ng ating bansa. Ang globalisasyon ay magdadala ng pagbabago, ngunit hindi nakasisira sa mentalidad ng tao sa higit na pagnanais ng mga sa iba. Ang pagtakwil sa sariling kultura upang makasabay sa pagbabago na dala nito na nakakapekto sa pag-uugali na sa tingin ng iba ay trend o uso, kaya maigi na pagtuon ng pansin ang mga iba't ibang ahensya na tulad ng DepEd, DSWD, DICT sa paggamit ng teknolohiya ng mga kaaral upang makalikha ng mga polisiya na magkokontrol sa sobrang paggamit nito. Ang globalisasyon ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at paggalang sa diversidad ng isang bansa upang masigit na maunawaan ang pagkakaiba-iba ng mga ito, ngunit nagkakaroon din ito ng masamang epekto katulad na naglalaban ng mga wika upang makasabay sa pangkalatang panuntunan bunsod ng globalisasyon. Ang wikang Ingles laban sa wikang Pilipino ay nagkakaroon ng hidwaan dala ng globalisasyon dahil ang wikang Ingles ay ang wika na ginagamit ng lahat sa amang sulok ng mundo. Kaya bunga nito ang isasantabi ang kahalagaan ng isang wikang Filipino na lubos na nakakaapekto sa moral ng mga mag-aaral, lalo na sa pag-unawa ng mga akdang nakalimbag na nakasulat sa wikang Ingles. Sa usaping kultura, ang mas malayang ugnayan sa pagitan ng mga bansa ay naglalayo sa atin mula sa ethnocentrism at nagbubukas ng pintuan para sa mas malawakang pagsasanib ng kultura kung maaaring maging isang malaking hamon sa paglalabanan ng mga higit na umaangat na paniniwala, bunga ng pagsasama-sama ng magkakaiba na hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng pagkukumpara sa mga bagay na higit na nagagamit na nakakararami tulad ng patuloy na pagpapaganda sa mga sarili na kuminsan ay nakakalimutan ang moralidad ng isang tao. Ang malawakang pagtanggap ng mga dayuhan upang makasabay sa globalisasyon na maaaring maging dahilan ng pagkasira ng identidad ng isang bansa na nagbubunga ng pagkakaroon ng masamang imahe. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay mas nagiging bukas sa pagtanggap ng kakaibang tradisyon, kaugalian at wika. Ang pagkakaroon ng mas maraming oportunidad na makipag-ugnayan sa iba't ibang kultura ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na pag-unawa at pakikipagtulungan sa hinaharap, ngunit na pag-iiwanan ng kultura ng ating bansa. Katulad na lamang ang kulturang po at opo na makita sa mga Pilipino, pero dala ng globalisasyon, minsan ito ay nakakalimutan ng sabihin ng mga kabataan o ng mag-aaral sa kasalukuyang panahon. Ang paglalabanan ng mga produkto sa mga nakahihigit at pinagamit ng nakararami. Isa sa malaking hamon ng globalisasyon kung paano higit na tangkilikin ng isang bansa
ang mga produktong likha mismo ng kanyang bansa. Ngunit sa pagpasok ng mga produktong gawa sa ibang bansa, nagkakaroon ng labanan at pagbaba ng bentahan sa mga produktong matatagpuan sa ating bansa. Dahil sa pagkakaroon ng mentalidad na mababang klase produkto ang nalilikha ng mga Pinoy kumpara sa mga banyagang produktong kaya nagkakaroon ng pagbaba ng mga moral ng mga gagawang Pilipino. Ang mas malayang paglipat ng produkto at serbisyo sa international na merkado ay nagdudulot ng pag-usbong ng ekonomiya. Ang mga kumpanya ay mas maraming pamilihan na maaring puntahan na nagre-resulta sa mga mataas na produksyon at kita. Kaya hindi nalalayo ang senaryong ito sa mga aktang pampanitikan na higit na tinatangkilit ang mga takdang dayuhan kumpara sa mga manunulat sa Pilipinas. Kaya naisa sa buhay ng mga ilang Pilipino ang mentalidad na kanluranin, dala na rin ang konsepto sa pagkakasulat ng mga kwento. Ang teknolohiya ay nagiging mas abot kaya at mas mabilis na naipapasa mula sa ibang bansa patungo sa iba. Nagdadala ng inobasyon at pag-unlad. Ang globalisasyon sa madaling salita ay nagbubukas ng pintuan para sa mas maraming oportunidad sa larangan ng negosyo at ekonomiya, ganun na rin sa politikan. Ang globalisasyon ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para sa pag-aaral at pag-unlad. Ang teknolohiya ay nagbibigay daan sa mas malawakang akses sa edukasyon at impormasyon dahil napapadali nito ang pagpapalitan ng kaalaman tulad ng pagkakaroon ng Open University gaya ng Tarlac State University na naipagpapatuloy ang pag-aaral sa amang sulok ng mundo. Ang mga estudyante ay maaaring makipag-ugnayan sa mga paaralan at sa profesor mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, nagbubukas ng maraming oportunidad para sa kanilang pag-aaral at pangarap. Ang globalisasyon ay naging tulay sa pagitan ng iba't ibang sistema ng edukasyon, nagdadala ng mga ideya at metodolohiya mula sa iba't ibang kultura, ngunit nagkakaroon ng suliranin sa wika gaya ng paggamit ng wikang Ingles na dapat sanay wikang Pilipino na bahagi ng panitikan na nagtuturo ng magandang ugali sa mga mag-aaral. Ang pakikisabay sa mga unang bansa ay hindi masama, lalo at kung ang tuon nito ay ang pag-unlad nating mga Pilipino. Ngunit dapat hindi na isasantabi ang kaugalian, kultura at paniniwala na sa simula pa lamang na naituro na sa mga Pilipino. Kaya isang malaking hamon sa globalisasyon sa Pilipinas na may malaking katanungan. Ito ba ay nakabubuti o nakasasama sa pag-uugali, pananaw at paniniwalang Pilipino?